Salamat sa Panginoon sa muling opportunity na ito na ibinigay niyo sa atin upang makapag-aral ng kanyang salita. Magpapatuloy tayo sa ating panibagong series. Ito ay ang pag-aaral sa aklat ng Kolosas. Nasa pangalawang bahagi tayo, pinag-aralan natin ang unang dalawang talata noong nakaraang linggo. Nais ko magsimula sa isang tanong. Ano ang larawan ng isang tunay na iglesia? Ano ang mga tanda ng isang iglesyang Kristiyano? Ito ba ay nasa klase ng gusali na kanilang ginagamit para sa kanilang pagtitipon? Ito ba ay nasa pangalan na kanilang pinili para magsilbing pagkakakilanlan nila o tinatawag sa Ingles na identity? Maraming taon na nakakaraan nung isa sa mga bansa po na sinakop ni Hitler ay ang bansang France o Pransya. Ito ang una sa ilan sa mga bansa na kanya pong sinakop nung kanyang hangarin na sakupin ang buong Europa. Alam nyo, nung panahon na yun, may mga matatapang na mga lalaki at mga babae na gumawa rin ng paraan para hindi maging matagumpay si Hitler sa pagsakop sa buong bansa. Alam niyo ang ginawa nila, hindi sila kumuha ng armas para lumaban sa barilan o bombahan, hindi. Ayun ang kanilang ginawa. Tinanggal nila yung lahat ng mga karatula, yung mga tinatawag na signpost, yung mga signpost sa mga lansangan. Tinanggal nila yung mga karatula, yung mga signs sa lansangan para yung mga advancing army ni Hitler ay malito at magkaroon ng frustration sa kanilang paghahanap ng mga direksyon kung saan sila liliko o saan sila pupunta. Totoong nagkaroon ng kalituhan, nagkaroon ng tinatawag na frustration noong panahon na yon para sa mga German army na sumasako sa bansang France. At alam niyo mga kapatid, nais ko rin sabihin sa ating panahon ngayon, marami ring kalituhan, marami ring kabiguan o frustration para sa marami, para kanilang makilala o ma-identify o matukoy kung ano talaga ang tunay na iglesyang Kristiyano at ano ang larawan nito. Dito sa aklat ng Kolosas, hindi lang nito itinataas ang pagiging preeminent ni Christ, yung pagiging mataas ni Kristo sa lahat ng sanglilikha. Tinatawag sa English na the preeminence of Christ. Hindi lamang nito itinatanghal na si Kristo ang pinuno ng iglesia o ulo ng iglesia, kundi dito rin sa aklat ng Kolosas ay inilahad sa atin ni Apostol Pablo kung ano ang mga signposts, ano ang mga tanda ng isang tunay na iglesyang Kristiyano. At ito ay hindi sa pamamagitan ng kanilang gusali na pinagtitipunan. Ito ay hindi sa pamamagitan ng pangalan na kanilang ginagamit, kundi sa tinatawag na common spiritual experience. Sa kanilang pare-parehong karanasang espiritual kay Kristo Jesus. Si Pablo, hindi siya nakarating sa Kolosas, hindi niya kilala ang mga kapatiran sa Kolosas. Wala siyang personal acquaintance sa kanila. Ang iglesia sa Kolosas ay naitayo sa pamamagitan ng ministeryo ng isang lalaki na ang pangalan ay si Epapras. Si Epapras naman ay naging mananampalataya nang si Pablo ay nagministeryo sa lugar ng Efeso sa kanyang third missionary journey. At nandoon marahil si Epapras at nang marinig niyang ebanghelyo, nakakilala siya sa Panginoon, umuwi si Epapras sa kanyang lugar, doon sa lugar ng Kolosas, at nangaral siya roon at naitayo ang iglesyang Kristiyano. Now, noong nandoon si Pablo sa Roma, siya ay nakakulong, nasa house arrest. Itong si Apostol Pablo, dumalaw sa kanya itong si Epapras at kanyang ikinuwento kay Pablo ang mga nangyayari sa iglesia, ang mga magagandang balita, kasama na ang mga hindi rin magagandang balita. At dito sa mga talata na binasa natin ay sinimulang pansinin ni Pablo o talakayin ni Pablo yung mga magagandang balita na nangyari sa iglesia. Yung mga good news, no?
The good news has something to do with the fruit of the gospel. Sa bunga ng Ebanghelyo, ipinangaral sa syudad na ito na naging daan para maitayo ang iglesia. Kaya nga, ang bungang yan ay nakakilala sa Panginoon, ang maraming mga tao roon, at nakita sa kanilang mga buhay ang isang katangian na pare-pareho para sabihin, sila nga ang iglesyang Kristiyano. At simple lang ang mensahe na nais kong dalhin sa inyo ngayon pong umaga. The graces in the believers' lives are the proof of the gospel success. Ang mga biyaya, ang mga katangian sa buhay ng mga Kristiyano ay mga makakalagang pruweba o tanda ng tagumpay ng Ebanghelyo. Ang tagumpay ng Ebanghelyo ay hindi sinusukat sa dami ng tao na dumadalo sa isang pagkakatipon na tulad nito. Ang tagumpay ng Ebanghelyo ay hindi sinusukat sa laki ng tinatawag nilang budget o financial assets or yung pong laki ng mga nalilikop na mga salapi ng mga kapatiran sa kanilang kaloob para sa gawain ng Panginoon. Hindi ito sinusukat o hindi rin ito sinusukat sa lawak ng kanilang ministerial opportunities or services or program. Minsan, ang iba, sinusukat nila ang isang iglesia sa dami ng maraming mga programa, sa dami ng kanilang mga ministeryo. Hindi ko sinasabing mali yan o hindi ko sinasabing hindi maganda. Magaganda ang lahat ng yan, pero hindi doon nasusukat ang tagumpay ng Ebanghelyo. Ang tagumpay ng Ebanghelyo sa buhay ng mga mananampalataya ay makita ang biyaya, makita ang katangian, ang quality sa buhay ng sino mang nakatanggap ng Ebanghelyo at nakakilala kay Jesus. The church looks most like the church when the graces are visible in their lives. Now, bagamat si Pablo, sabi ko kanina, hindi niya personal na nakilala ang mga kapatiran doon. Nakilala niya lang ang iglesia sa Colosas sa pamamagitan ni Epapras. May nagkikwento lang sa kanya, may naisa yung church doon. No? Hindi niya kilala ang mga kapatiran sa Colosas, pero noong marinig niya ang biyaya, ang ebidensya, ang katangian ng mga kapatiran doon, na siyang ebidensya ng tagumpay ng Ebanghelyo, ang kanyang puso ay napuno ng pasasalamat. At nais ko pong hatiin ang ating pag-aaral ngayon sa tatlong bahagi na makikita rin natin dito sa mga talatang binasa sa atin kanina ni Andre. Unang-una, tingnan natin dito the gratitude for the church. Ang pasasalamat sa iglesia. Pangalawa, the graces in the church. Ang mga biyaya o mga katangian sa iglesia. At pangatlo, the gospel of the church. First, the gratitude for the church. Anong sabi ni Pablo sa verse 3? Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama na ang ating Panginoong Jesucristo na sa aming panalangin para sa inyo. Alam niyo, yung pasasalamat ay isang ugali na nawawala sa karamihan, maging sa mga tao ng Diyos sa ating panahon. Mas madali tayong magdabog. Mas madali tayong magreklamo. Hindi ba? Kesa magpasalamat. Isipin niyo si Pablo. Ilaraman niyo sa inyong isipan. Nakakulong si Pablo noon sa Roma. Dinalaw siya ni Epapras. At ikinuwento ni Epapras ang mga nangyayari sa iglesia. Ang mga bulaang guro na pumasok sa iglesia at pinipilit na impluwensyahan ng mga miyembro doon. Kinikwento rin ni Epapras ang mga iba pang mga pangit na nangyayari, pero kasama roon ay kinuwento niya rin yung mga magagandang nangyayari. At nung marinig ni Pablo yung mga magagandang nangyari, agad niyang ginarap si Epapras at si Timoteo at sinabi niya, mayroong dahilan para tayo magpasalamat sa Diyos. Magpasalamat muna tayo sa Diyos. Maganda yan, di ba? Alam niyo, yung pong pagiging mapagpasalamatin, kinakailangan itong sanayin sa ating mga buhay, sa ating mga isip at puso. Kasi, sa totoo lang, mas madali po tayo, yung ating sarili, yung ating damdamin, mas madaling maantig ng problema .
Di ba? Kaysa ng pagpapala eh. Kung inyo po talagang aaminin sa inyong sarili, mas madali kang mayanig, na mas madali kang mayantig ng mga problema, ng mga pagkakamali, kaysa ng mga pagpapala na tinatanggap mo. Nagbibigyan ko ng halimbawa. Alam niyo yung vending machine, di ba? Vending machine, nanghuhulog ka lang ng coins, tapos isang pindot, lalabas yung soft drinks, lalabas yung kape, lalabas yung sandwich, o di ba? Isang pindot lang yun. So, yung mga gumagawa, minsan paghulog mo, 1 segundo lang siguro, 2 segundo, nandiyan na yung lalabas na yung order mo eh. Yung mga yon, hindi na sila nagtataka sa nangyayari, sa teknolohiyang yon. Hindi na sila nagtataka, wala nang antig yun sa kanilang puso. Normal na lang yun. No? Wala nang dating. No, antig yun ay isang normal o isang natural na nakikita o nararanasan na lamang sa kanila. Pero, halimbawa lang, naghulog ka ng coin, gusto mong uminom ng soft drinks dahil nauuhaw ka na, tapos pag pindot mo, walang lumalabas. Doon magsisimula magkaroon ng yanig doon sa iyong isip, at sa iyong puso. Doon ka magsisimulang mayanig. Doon ka magsisimulang mamove. Magre-reklamo ka, no? O magtataka ka. O kung hindi man, magagalit ka sa nangyari. Bakit? Hindi tayo eh. Mas madali tayo mas madali tayo mayanig at maantig ng mga problema, ng mga pagkakamali, kaysa ng mga pagpapala. Di ba? May kasabihan nga tayo, when I am right, no one remembers. When I am wrong, no one forgets. Tama ba yan? Gumawa ng mabuti, wala nakakaalala. Pag ako nagkamali, hindi makalimutan ng sino man sa ating paligid. Well, ito ang isang bagay na iba kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay isang tao na sinanay niya ang kanyang sarili na tumingin o mag-focus sa mga pwedeng maging dahilan ng pasasalamat at hindi lamang sa problema. Maraming problema at usapin na hinaharap ang iglesia sa Colosas. May mga bulaang guro na lumiligalig sa loob ng iglesia at hindi kailanman ipipikit ni Pablo ang kanyang mata para hindi pansinin ang lahat ng iyon. Haharapin ni Pablo yon. Kaya nga siya sumulat sa mga kapatiran dito para harapin niya at kausapin niya at ituro niya kung ano ang dapat nilang paniwalaan at hindi ang mga bulaang guro na yan. Ngunit, nakita ni Pablo ang isang pangdahilan para dapat siya magpasalamat. No? Dito nakita niya, there are still great and glorious things you should be thankful. Si Pablo ay nagpasalamat sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-ibig, sa kanilang pag-asa na lumalago sa kanilang mga buhay. At ito ay mga mahalagang bagay. No? Ito ay mga pagpapalang espiritual. Hindi ito mga pagpapalang normal o natural lamang. Mas madali tayo maging mapagpasalamatin sa mga pagpapalang material. Di ba? Kung ikaw ay may pagkain, okay, papasalamat ka. Dapat lang, kung malusog ang katawan mo, meron kang damit, may pera ka, no? Meron kang maayos na pamilya, marami kang kaibigan, maganda yung trabaho mo, o maaaring umuunlad ka, paunti-unti sa iyong buhay material, sa iyong pangangailangan, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, sa pangangailangan pang material, na tawang mga lehitimong pagpapala naman. Mga totoong pagpapala naman yan. Pero kung titignan natin, ang lahat ng yan ay panandalian lang. Diba? Temporal blessing. Legitimate, yet temporal blessing. Yung pinagpapasalamatan dito ni Pablo ay yung spiritual blessing. Yung pagpapala na hindi panandalian lang. Isang pagpapalang espiritual na hindi na ibibigay o na ipoproduce ng tao. Ang Diyos lang ang pwede magbigay. Katulad ng pananampalataya. Ang pananampalataya po ay hindi natin kayang ilabas sa ating sarili. Ito ay kaloob ng Diyos na nagre-resulta saan? Sa pag-ibig natin sa isa't isa at sa
at nagdudulot ng pag-asa sa ating mga puso na tumingin sa hinaharap at tingnan ng pag-asa na darating. We have no ability to produce these traits. We have no ability to produce faith, to produce love, and even hope in our own lives. Iyan ay itinanim sa atin ng Espiritu Santo ng Panginoon. Yan ay dahilan para tayo dapat magpasalamat. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay mananampalataya, nasa iyo ang lahat ng dahilan para maging masaya. Kahit na maaaring sabihin natin, marami kang kakulangan sa larangan ng materiya. Pangalawa, the graces in the church. Now, makikita natin dito yung tinatawag na Great Triad of Graces. O sinasabi ng iba, the Great Trio of Christian Virtue. Binanggit ni Pablo yan. Faith, love, and hope. Paborito ni Pablo na pagtambalin yung tatlong salita na yan. Binanggit din niya sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Sinasabi niya rin na meron daw natitirang mga dakilang bagay. Ano yun? Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang dakila sa lahat ng ito ay pag-ibig. Binanggit din niya sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. No? Yung salitang yan. At nakikita natin dito, pinagtambal muli ni Pablo yung salitang pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. Verse 4, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo, Jesus, at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. Tingnan natin isa-isa ito. Una, pananampalataya. Nais ko sabihin na ang pananampalataya ay ito yung karanasan natin sa nakaraan. Faith began in the past. Ito yung simula ng ating buhay Kristiyano. Nung nanampalataya tayo kay Jesus. Ito yung simula ng ating pagiging anak ng Diyos at pagiging mananampalataya. No? It begins at the moment we put our trust in Christ. Sa oras na ibinigay natin ang ating buong tiwala kay Kristo, sa kanyang matuwid na pamumuhay, sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, no? Na siya ay namatay alang-alang sa atin at siya muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Yun ay simula ng ating pananampalataya at yun ang siyang dapat nating lakaran. At yun ang dapat natin ipagpatuloy hanggang sa araw na makita natin ang mukhaan ang ating Panginoong Jesus. Ngunit, ang pananampalataya, para maging totoo, ay dapat nakakonekta kay Kristo. Ulitin ko lang yan. Marami kasi nagsasabi, meron silang pananampalataya. Sabi ko nga ng iba, ang lakas ng pananampalataya ko kasi. Minsan, yung sinasabi ng malakas ang pananampalataya, ibig sabihin niya malakas ang loob. O kaya naman, malakas ang pananampalataya sa kanyang pananampalataya. Hindi po yun ang tinutukoy ng pananampalataya ang totoo sa Biblia. Ang pananampalatayang totoo sa Biblia ay nakakonekta kay Jesus. Faith, in order to be valid, must be connected to Christ. Christ should be the object of our faith. Magbigay ako ng halimbawa. Ito, nabasa ko kay Spurgeon sa isa sa kanyang mga sermon. Sabi ni Spurgeon, meron daw 2 lalaki na minsan ay nasa bangka. At yung pong kanilang sinasakyang bangka ay naanod ng isang malakas na current doon sa ilog. At ito ay patungo sa isang talon. Pagkahulog sila doon, sila ay mamamatay. Napansin ito ng mga tao sa Pampang. Gumawa ng paraan ng mga tao para sila iligtas. Naghagi sila ng lubid sa tubig. Tumalon yung dalawa para para sila ay kumapit doon sa lubid. Yung isa, agad na siya kumapit sa lubid. At siya'y naligtas. Yung isa, nung siya'y kakapit na sa lubid, nakakita siya ng isang malaking troso. At doon siya kumapit. Ano nangyari sa kanya? Laki yun, pero malaking troso, ngunit dinala siya sa talon at hindi na siya muli nakita. Anong gusto sabihin ni Spurgeon doon sa kanyang kwento? Ang control, dapat ang ating pananampalataya para maging totoo.
ito'y nakakonekta kay Jesus. Nakakonekta kay Kristo. Katulad ng lalaking naligtas, kaya siya naligtas sapagkat siya nakakonekta doon sa pampang. Same also is true. No? Faith gives you a connection to Jesus Christ. Yung pong mabubuting gawa, kapag yung pinanghahawakan ay yung mga kabaitan mo, mabubuti mong gawa, hindi ka maliligtas yan. Para lang niyang pagkapit sa isang malaking troso na dadalhin ka rin sa kapahamakan. At dito makikita natin si Pablo. Nagpasalamat siya sa Panginoon dahil sa pananampalatayang ibinigay sa mga taga-Kolosas, sapagkat nakita niya na yung pananampalataya nila ay tulad sa pagkapit ng isang tao sa lubid at hindi pagkapit ng isang tao sa troso. Kaya ang tanong ko sa inyo, meron ba kayong ganyang pananampalataya? Do you have that kind of faith? Pangalawa, pag-ibig. And ang pag-ibig na tinutukoy ni Pablo rito ay pag-ibig na nag-ooperate sa pagkasalukuyan. Love operates in the presence. Now, sa simula, gusto ko lang sabihin sa bawat isa na ang pag-ibig na binabanggit dito ni Apostol Pablo ay hindi lang ito isang affection o mere affection sa isang tao o some kind of earthly sentiment, yung mga sentiment natin sa isa't isa. Ito ay pag-ibig na ibinigay mismo ng Diyos sa puso natin. Meron nagsabi ng ganito, we are saved by faith and we are saved to love. Tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at tayo ay iniligtas upang umibig. At ito isang klase ng pag-ibig that goes beyond family love or social class. Ano, meron tayong pag-ibig na normal nating nararamdaman eh. Halimbawa, normal nating nararamdaman ang pag-ibig natin sa ating asawa, sa ating anak, sa ating pamilya, sa ating mga kadugo. Hindi ba? Normal yan. Yung pag-ibig na yan. Pero ang pag-ibig na tinutukoy dito ay hindi yung normal nating nararamdaman. Ito'y pag-ibig saan? Sa iyong kapatid, sa iyong kapanalig, sa iyong kapwa mananampalataya kay Jesus. At hindi madaling gawin yan. Bakit? Ang iglesia ay binubuo ng mga makasalanan na galing sa iba't ibang background, iba't ibang personalidad, iba't ibang pagkatao, iba-iba ang gawin at gawa. Pero sabi ni Pablo, kapag ikaw ay na kay Kristo, meron kang pag-ibig na nag-ooperate beyond sa family love and social class. Sinabi nga ni Jesus maging daw yung mga magnanakaw, yung mga robbers, yung mga hentil, mahal nila yung kanilang pamilya and they look after them. Pero yung pag-ibig mo sa kapatiran, it takes the Holy Spirit for us to love our fellow believers. Na tinawag ni Pablo itong mga saints, mga binanal. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit nung inilista ni Pablo yung mga bunga ng Espiritu Santo, ang unang-una niyang sinabi, anong bunga ng Espiritu Santo ay? Love, pag-ibig. Galatians chapter 5 verse 28. Kaya, the moment we became Christian, nilagay na tayo ng Diyos sa isang malaking pamilya. At tayo ay may koneksyon sa isa't isa, may relasyon sa isa't isa, hindi sa dugo, hindi sa kultura, hindi sa lahi, kundi dahil sa pagtubos ni Kristo sa atin. Ang Ebanghelyo, binago niya tayo. At ang pagbabago niya, nakita natin na kulang yung pag-ibig natin. Medyo selfish yung pag-ibig natin. Ang pag-ibig natin ay nakakulong lang doon sa mga tao na may relasyon sa atin sa dugo, may relasyon sa atin sa lahi, may relasyon sa mga gusto natin, sa mga personalidad natin. Hindi. Yan ay selfish kind of love. Ang pag-ibig na dapat na maipadama natin ay lumalagpas sa lahat ng yan at tumitingin sa pare-pareho nating karanasan kay Kristo Jesus, anuman ang iyong katatayuan sa buhay. Diba? Nung na tayo naging Kristiyano, nakita natin
Na pwede tayo magmalasakit maging sa ating mga hindi kadugo at hindi kalahi. Kung sila'y parehong mananampalataya ni Jesus. Yan ang paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa John chapter 13, verses 34 to 35. Ano sabi niya? Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo sa isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Upang makita ng mga tao na kayo'y mga alagad ko. Kung kayo'y magmamahalan sa isa't isa. Ang tanong ko, meron ka bang ganyang pag-ibig sa iyong kapatid? Do you love your brethren? Pangatlo, pag-asa. Yan ang tatlong trio of Christian virtue o triad of Christian graces. Sabi niya, pag-asa. At kung ang pananampalataya ay nagsimula nung tayo ay nakakilala kay Jesus, ito nangyari sa nakaraan, at yung pag-ibig ay nag-ooperate sa pangkasalukuyan, yung pag-asa ay nakatingin sa hinaharap. Hope looks to the future. Kung ang pag-ibig ay nagsimula sa pananampalataya, ang pananampalataya at pag-ibig ay sinusustentuhan ng pag-asa. Ano ba ang pag-asa? Ang pag-asa ay isang malakas na katiyakan na tumitingin sa isang napakalaking pagpapala sa darating. Isang napakalaking pagpapala na inihahanda ng Panginoon sa kanyang mga mananampalataya sa mundong darating. Ano ba ang nagmo-motivate sa iyo para ikaw magpatuloy sa iyong pagsamba, no? Sa iyong paglilingkod, sa iyong gampaning Kristiyano? Dapat ang nagmo-motivate sa iyo yung darating na pagpapala. Ano ba nagmo-motivate ng mga sumasali doon sa Survivor? Nanonood kayo paminsan niya sa Survivor? Ako nanonood paminsan-minsan. Merong international Survivor, merong yung local, yung dito lang sa atin, di ba? Pupunta sa isla ng ilang araw, ang matagal. Tapos sasali sa mga napakahihirap na mga games. Tapos ang isa sa mga itinuturo sa kanila, ano? Magkasamahan sila ng loob. Di ba? Kasama sa game yung magiging kasamahan. Kasi pagka gusto mong iligtas yung sarili mo, gusto mong manatili hanggang sa katapusan. So, anong gagawin mo? Isa lang naman ang kinakailangan dapat manalo. Aba, kinakailangan mo ipagkanulo. Maging yung kasama mo sa tribo. Maging yung kaibigan mo. Kailangan magkasamaan kayo ng loob for the sake na maka-stay ka sa game. Ano ang motivate sa kanila? Simple lang ang sagot. Ano? Pera. Di ba? Nakatingin sila sa pera. Malaking premyo ang motibasyon. Kaya handa silang makipagsamahan ng loob doon sa kanilang mga kaibigan. Ang mga mananampalataya, ang ating pag-asa ay lumalabos sa pangkasalukuyang pagpapalo. Sa mga pangkasalukuyang material na tinatangkilik ng tao. It even transcends the present world order. It looks forward to eternal happiness. Tinitingnan ito ang iwalang hanggang kagalangan. Nabubuhay tayo sa mundo na maraming injustices, maraming turbulence, maraming kaguluhan, trahedya, kompetisyon ang labanan. Nandiyan yung tinatawag na unfair treatment, hindi patas sa pagtrato sa kapwa-tao. At alam nyo, nais ko sabihin, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, maaaring ikaw ay mayaman, o maaaring ikaw ay mahirap, maaaring ikaw ay malusog sa patingin mo, malusog ang katawan mo, o sa tingin mo mahina ang iyong katawan. Isang bagay ang tiyak, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Di ba? Hindi mo alam kung bukas, pwede ka magbiktima ng isang kalamidad. Tulad na nangyari sa Negros, tulad na nangyari sa Cagayan de Oro, tulad na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. O pwede kang mabiktima ng isang kakilakilabot na sakuna. O pwede kang dapuan ng isang nakamamatay na sakit. Hindi mo alam. Sino lang kapag makapagsasabi mo kasi malusog ka pa? Ha? Wala. Di ba? Nung kami minsan nag-basketball doon sa Jabez, kalaro ko yung isa sa mga diakono ng church si Pastor Espinosa. Naayon sa kanya, malusog siya.
Wala siyang nararamdaman sa kanyang katawan. At meron siyang regular na check-up. Hindi ko alam kung todo, pero meron siyang regular check-up sapagkat hindi maayos naman ang kanilang tinatangkilik sa buhay. May maganda naman sa negosyo. At hindi lang yun, pag tinignan mo ang kanyang katawan, okay pa yung katawan. Malusog. Walang tiyan. No? Walang bilbil. Gaganda no. Hindi ko lang alam kung 6 abs. Pero maganda ang katawan. Naglalaro kami ng basketball. Maya-maya, sabi yan, tayo mo na ako. Umupo siya doon. Nung lumapit ako sa, bakit natutulog ito sa gitna ng araw? Sabi ko ganyan. Sabi ko, bakit si John natutulog sa gitna ng araw? Hindi ko rin inatake na. At ano, hindi na lang na doon sa hospital. Binaypas na. Imagine mo, sa isang mata, gano'n na nangyari sa kanya. Sino sa atin na makapagsasabi na hindi mangyayari sa atin ang lahat ng yan? Pero kung meron tayong pag-asa, may pag-asa tayong tinitingnan, pwede nating harapin ang lahat ng hamon ng may katapangan. Pwede tayo maglingkod ng may kagalakan pa rin sa pagkasalukuyan. At handa tayo magdusa alang-alang sa katotohanan at sa Ebanghelyo. Bakit? Tulad ni Moses. Alala niyo si Moses? Ang sabi doon sa Hebrews chapter 11 verses 24 to 26, tinanggihan ni Moises. Natawagin siyang anak ng anak na babae ni Paraon. Ibig sabihin, tinanggihan niya ang trono ng pagiging hari ng Ehipto. Tinanggihan niya ang kayamanan ng Ehipto nung dahilan niya, ang sabi din doon sa mga talata, sapagkat tinitingnan niya ang kayamanan na kay Kristo Jesus kaysa sa kayamanan ng Moses didn't care for the money. Moses did care about the forever. Yun ang kanyang tinitingnan. Meron ka bang ganyang pag-asa? Yan ang pwedeng magbigay sa iyo ng lakas para harapin ang mga hamon ng buhay sa bansa. Pangatlo at panghuli. Tingnan natin dito, yung Ebanghelyo. No? Ang Ebanghelyo, ang siyang naging daan upang ang Ebanghelyo na pinangaral sa Colosas, ang siyang naging daan para naitayo ang iglesia doon. Naging mananampalataya sila, nagkaroon sila ng mananampalataya, pag-ibig at pag-asa. No? Una natin tingnan dito, the fact of the gospel. Alam niyo, salitang Ebanghelyo o gospel, isang technical yan na salita. Ang simpleng salita, no, ang simpleng katumbas ng salitang Ebanghelyo ay mabuting balita. Good news. At yung good news na yan, ayon sa verse 5 and 6, ito daw ay totoo. Tingnan nyo, verse 5, sa huling bahagi, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig muna sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo. Verse 6, sa huling bahagi ng verse 6, ano sabi doon? At lumalago sa buong sanlibutan at gawin din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ano sinasabi dito ni Pablo? Ito daw Ebanghelyo, itong mabuting balita na dumating sa mga taga-Colosas at dumating sa mga Kristiyano, hindi ito produkto ng imahinasyon. Hindi ito hearsay. Alam niyo, marami akong natutunan doon sa hearsay evidence. At saka, ano ba yan? Meron doon tinatawag na expert witness. Meron tinatawag na meron na ginagamit na sa impeachment. Hearsay lang, kwento lang. No? Sabi-sabi lang, haka-haka lang, imahinasyon lang. Hindi ganyan ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay totoo. Ito ay mensaheng totoo patungkol kay Kristo na siya ay namuhay na matuwid sa mundong ito, na siya ay namatay para sa kanyang mga mananampalataya at muling nabuhay upang sila'y bigyan ng katubusan at bigyan ng kaligtasan. Ito'y totoo. Ito ay mapanghahawakan. Pwede natin ibigay ang buong tiwala dito para sa ating kaligtasan. Pero pangalawa, the fruit of the gospel. Dumating ang Ebanghelyo sa Colosas sa pamamagitan ng pangangaral ni Epaphras na nagresulta sa pagkakatayo ng iglesia noon. Pero ang Ebanghelyo daw na ito ay hindi nakakonfine sa isang locality, sa isang lokal na lugar lamang. Noong araw, paniwala ng mga pagano, merong mga Diyos sa bawat lokalidad. Halimbawa, merong Diyos
sa bayan na yan. Yung Diyos na, hindi nakakalabas yan. Yung sa bayan na yan. No? Yun naman meron Diyos sa bayan na ito. Hindi siya pwede makialam doon sa Diyos ng iba. Siya may mga gods sa bawat locality. Yan ang paniniwala ng mga pagano. Paniniwala rin naman yung mga Pilipino. Dahil tayo mga lumaki na naniniwala sa mga anito. Di ba? Kaya nga, di ba, pagka pupunta yung pagpupunta sa likod ng bahay, tabi-tabi po. No? May pagano-gano pa no? Pagka iihi. Tabi-tabi po, baka daw may maapakan pa doon. Yan ay galing sa mga paghamang paniniwala ng unang panahon pa na mayroong mga local god. At yung mga local gods na yan ay nasa isang lokal lang yan, hindi siya nakakagalaw. Doon lang siya. Anong sabi ni Pablo? Hindi ganyan ang Ebanghelyo. Verse 6. Nang dumating sa inyo, gayon ang Ebanghelyo daw na dumating sa kanila, no? Gayon din naman kung paano ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. Ang Ebanghelyo ay lumalago sa buong sanlibutan. The gospel, truth, reaches the world. And this is a super statement. No? Napakatindi ito. Nabanggit na kwento sa amin yung ating speaker nung nakaraang linggo, si Jim Sayers. No? Doon daw sa India, pag nakakita ka ng lalaki na magka-holding hands, normal daw yun doon. Normal daw, na mga holding hands. Sabi ko, hindi pwede yan dito. Hindi tatanggapin ang kultura namin ng ganyan. Bagot meron gumagawa niya, pasimple. Pero, pag nakakita ka na nag-holding hands sa mga lalaki, di ba na agad na papasok sa isip mo? Okay lang yung mga babae, nag-holding hands, ano? Ibig sabihin, meron mga local practice. May mga kultura tayo na hindi kultura ng iba. Masagwa sa atin yun. Sa iba hindi. Pero ang Ebanghelyo ay hindi. Ang Ebanghelyo ay iisang balita para sa lahat ng kultura, para sa lahat ng kustumbre, sapagat ito'y mabuting balita para sa buong mundo. Ang mabuting balita na yan ay dumating sa akin, dumating sa inyo, dumating sa bawat isa sa atin. Ang Ebanghelyo na dapat na tinanggap natin ang nagbigay sa atin ng kakayanan para umibig mati sa ating mga kapatid. Magmalasakit sa bawat kapatid. Isang klase ng mabuting balita ng ito'y matanggap natin. Nagkaroon tayo ng pag-asang tumingin sa hinaharap at hindi sa pangkasalukuyan lamang. Mga kapatid, nais ko kayong tanungin, naniniwala ba kayo sa katotohanan ng Ebanghelyo? Naniniwala ba kayo na ang buhay Kristiyano ay dapat nagtataglay ng mga katangiang binanggit ni Pablo? Ano yun? Pananampalataya, pag-ibig, pag-asa. Naniniwala ba kayo na sa kabila ng mga ligaling na hinaharap natin sa pangkasalukuyan, mga problema, meron tayong dahilan para magpasalamat? Na kung hindi mo nakikita yan sa iyo, kung hindi mo nararamdaman yung mga binanggit kong yan, ang isang takot ko ay maaaring hindi ka pa Kristiyano. Baka hanggang ngayon hindi ka pa mananampalataya. Baka hanggang ngayon nasa labas ka pa ng pamilya ng Diyos at hindi mo pa nararanasan ang biyaya ng kaligtasan. Pero meron pa rin sagot para sa iyo. Ang sagot ay, lumapit ka kay Kristo. Hingin mo ang kanyang awa. Hingin mo ang kanyang biyaya. Mananangin ka sa kanya, sabihin mo sa kanya, Panginoon, iligtas mo ako, patawarin mo ako, at tanggapin mo ako sa iyong presence. Kung gagawin mo yan, nasa iyo ang lahat ng pagpapala at katangian. Kaya may contribution na ngayon sa kung ano ang tunay na larawan ng Iglesyang Kristiyano. Sapagkat nasa iyo ang pananampalataya, ang pag-ibig at pag-asa. Tayo na lang.